station, we're here for you. Friendly companion wherever you are. Giving the latest news and playing the best music that you love. More than 100 stations nationwide, broadcasting live. We are the biggest FM radio network. Radio Natin. Your favorite radio. Reaching the entire archipelago. Radio Natin. Your favorite radio. Your radio. Radio Natin. Your favorite radio. Reaching the entire archipelago. Radio Natin. Your favorite radio. Radio Natin. Manila Broadcasting Company. DXTC 95.9 Radyo Natin FM of Manila Broadcasting Company, MBC Media Group is a proud member of the KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, in partnership with the Cotabato Institute of Technology, Foundation Incorporated, KIXP. Itama po ang inyong mga oras sa buong kapuluan, alas 7 ng umaga. Sa inyo na ang mga balitang iahati ng Radyo Natin Balita. Mga maiinit, nagbabagat, makabuluhang mga balita sa Radyo Natin Balita. Mga balitang nakalap mula sa loob at labas ng ating bansa. Radyo Natin Balita. Ito lamang sa himpilang DXTC 95.9 Radyo Natin FM, Cotabato City. Radyo Natin Balita. Di magkaka. DXTC 95.9 na Radyo Natin FM Cotabato City is a proud member of the KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas of MBC Manila Broadcasting Company or Media Group. Itama po ang inyong mga oras sa buong kapuluan, alas 7 ng umaga. Magandang umaga, Central Mindanao. Welcome aboard sa Radyo Natin Balita. Ngayon ay araw ng Monday or Lunes, ika-27 sa buwan ng Hulyo 2026 at ika-13 sa buwan ng Shafar 1448 sa Islamic Isra Calendar. Sa ngalan po ng aming butihing station manager sa aming admin officer KBP license, BCTR Sir PB Jawaril, at sa aming news head, Miss Noronisa Mamital Kusin, at sa aming mga media technician na Sir Arturo Dumara na Sir Pelahio Dudong Humawan, ako po ang inyong makakasama hanggang alas 7 ng umaga. Radyo Natin Caroline Abbas. Or hanggang alas 7:30 ng umaga. 2 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at ang oras na natin sa inyo ng Cotabato Institute of Technology Foundation Incorporated at ng Al Rais Ventures Corporation sa pamahala ni Manager Abidin E. Ali at ng Green Pharmacy para sa mga preskong gamot. Hanapin lamang ang Green Pharmacy na makikita sa tapat lamang ng People's Palace in Suat Avenue, Cotabato City. Hati din sa inyo ng Ministry of Labor and Employment or Molibarm sa pamahala ni Minister Dato Muslim N.G. Sema at sa kanilang General Director Dato Surapa Butazela Jr. at ng Amaya Beach Resort matatagpuan sa may kusyong Dato Udin Sinsuat Maguindanao del Norte at din sa inyo ni Dato Udin Sinsuat Municipal Councilor Teodoro Ted Moinget at also atid sa inyo ni MP Attorney Omar Yasser Sema. Tatlong minuto makalipas ang alas 7 ng umaga, kayo pa rin ay patuloy na nakikinig sa 95.9 na Radyo Natin FM Cotabato City. At bago natin dakuan ang ating mga balita, alamin muna natin ang lagay ng panahon.
At ang ating ulat panahon ay inihatid sa inyo ng Ministry of Science and Technology or MOST BARM Cotabato City Field Office sa pamahala ni MP Minister Bailing Ismantawil at sa buong suporta ni BARM Chief Minister Honorable Abduraouf Makakua. Katuwang ang DXTC, radyo natin maging alerto at laging handa mga kabangsamoro. At sa ating ulat panahon dito sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, ngayong araw ayon sa weather outlook, nakakaapekto sa buong rehiyon ang localized thunderstorm. Inaasahan ng bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat sa iba't ibang lugar sa BERMM. Kaya pinapayuhan po ang publiko na maging mapagmatsyag dahil posible ang pagbaha sa mga mababang lugar at pagguho ng lupa sa mga bulubunduking lugar kapag lumakas ang buhos ng ulan. Sa Cotabato Station naitala ang pinakamataas na temperatura nasa 32 degrees Celsius. Mananatili rin ang kaparehong kondisyon hanggang araw ng Martes habang bahagyang mabababa sa 31 degrees Celsius. Ang inaasang pinakamataas na temperatura sa araw ng Miyerkules, ang pinakamababang temperatura ay nasa pagitan ng 24 hanggang 26 degrees Celsius. Ang hihip ng hangin ay mula sa timog silangan hanggang timog kanluran or southwest na may mahina hanggang katamtamang lakas. Sa isang banda sa mga baybaying dagat, katamtaman hanggang maalon ang karagatan na may taas ng alon na 0.6 hanggang 1.5 metro. Kaya pinapayuhan ng maliliit na sasakyang pandagat na mag-ingat sa paglalayag. Patuloy na makinig sa mga opisyal na abiso ng pag-asa at ng mga lokal na pamahalaan para sa mga susunod na update sa lagay ng panahon. At yan ang ating ulat panahon mula sa DOST Pag-asa Cotabato. At ang ating ulat panahon ay inihatid sa inyo ng Ministry of Science and Technology or MOST BARM Cotabato City Field Office sa pamahala ni MP Minister Bailing Ismantawil at sa buong suporta ni BARM Chief Minister Honorable Abduraouf Makakua. Katuwang ang DXTC, radyo natin na maging alerto at laging handa mga kabangsamoro. Itama po ang inyong mga orasan, ang oras sa buong kapuluan. 8 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at para sa ating pangunang balita, mahigit 600 opisyal ng mga barangay mula sa munisipalidad ng Sultan Mastura, Talitay, Mother Kabuntalan at Northern Kabuntalan sa Maguindanao del Norte ang formal na nanumpa bilang mga bagong membro ng Bangsamoro Federalista Party sa isinagawang mass outtaking sa Cotabato City noong araw ng Sabado. Pinangunahan ang pamumuno or panunumpa ni Bangsamoro Federalista Party Chairman at President, Member of Parliament, Tumanda Antok. Ayon sa partido, patuloy na lumalawak ang hanay ng BFP bilang patunay ng dumaraming suporta sa adhikain nitong isulong ang mas inklusibo at makataong pamahala sa Bangsamoro. Sa isang banda, tiniyak ng mga bagong kasapi ang kanilang bagong suporta sa Bangsamoro Federalista Party at nagpahayag ng kahandahan ng pakikiisa o makiisa sa pagsusulong ng mabuting pamahala, pangmatagalang kapayapaan at patuloy na kaunlaran para sa mga mayang Bangsamoro. 9 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
Para sa iba pa nating mga balita, nagkaloob ng cash assistance si Member of Parliament Abdul Basit Arbinito sa pamagitan ng kanyang tanggapan para sa mga pamilyang naapektuhan ng flood sa barangay Bangkal, Davao City. Kasunod ng malakas na pag-ulan na nagdulot ng pagbaha sa ilang komunidad. Ayon pa kay MP Benito, bagamat nasa labasan ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, ang Davao City, patuloy pa rin niyang inaabot ang mga Bangsamoro at iba pang nangangailangang komunidad sa labasan ng rehiyon, lalo na sa panahon ng kalamidad. Aniya, hindi dapat maging hadlang ang hanggan ng BARM sa pagbibigay ng tulong sa mga Bangsamoro na nangangailangan. Layunin ay pinamahaging ayuda na matulungan ang mga apektadong pamilya sa kanyang agarang pangangailangan o sa kanilang agarang pangangailangan habang bumabangon mula sa pinsalang dulot ng pagbaha. Nagpasalamat naman ang mga benepisyaryo sa mga natanggap na tulong at sinabi nilang malaking ginhawa sa pagbili ng mga pangunahing pangangailangan at sa muling pagbangon ng kanilang kabuhayan. 11 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Para sa iba pa nating mga balita, nakisa ang Cotabato Regional and Medical Center sa pagdiriwang ng Nutrition Month kasama ang tauhan ng Regional Medical and Dental Unit BAR noong kamakailan bilang suporta sa timang sapipan sama-sama sa nutrisyong sapat para sa lahat. Tampok sa naging aktibidad ang isang nutritional lecture na pinangunahan ni Ms. Fairoz Daud, kung saan binibigyang diin ang kahalagahan ng wastong nutrisyon sa pagpapanatili ng mabuting kalusugan, pagpapalakas ng pangangatawan at pagpapahusay ng kakayahan sa pagpapatupad ng tungkulin. Kasunod dito, nagsagawa rin ng personalized diet counseling ang mga registered nutritionist, dietitian o dietitian ng CRMC. Layunin nito nga mabigyan ang mga PNP personnel ng tamang kaalaman sa mas masustansyang pagkain, tamang pamahala ng timbang at balanseng nutrisyon ayon pa sa kanilang pangangailangan. Ayon sa CRMC, bahagi ng kanilang layunin ang pagtataguyod ng mas malusog na pamumuhay upang mapanatiling malakas, handa sa tungkulin at mas matatag ang hanay ng kapulisan, habang isinusulong din ang kultura ng kalusugan at wellness sa komunidad. 13 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Para sa iba pa nating mga balita, i-deploy ang 28th Infantry Battalion ng 10th Infantry Division of Philippine Army sa lugar sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao bilang karagdagang puwersa para matiyaga ang mapayapa at maayos na pagdaraos ng kauna-unahang BARM parliamentary election sa September 14. Ayon sa 10th Infantry Division Commander Major General Alvin Luzon, makikipag-ugnayan ng 28th Infantry Battalion sa Police Regional Office or PROBAR at sa 6th Infantry Division sa pagpapatupad ng election security operation sa ilalim ng pangangasiwa ng Commission on Election or COMELEC. Sinabi ni Luzon na magiging bahagi ang kanilang trupa sa pagpapanatili ng kaayusan sa mga lugar nasaklaw ng halalan, katuwang ang mga units ng 6th Infantry Division. Pangungunahan naman ng 601st and 602nd Infantry Brigade ng 6th Infantry Division ang election peacekeeping operation sa mga lalawigan ng Cotabato, Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur. Sa isang banda, ang seguridad sa ilang bahagi ng Maguindanao del Norte
at sa 37 barangay ng Cotabato City ay tututukan ng mga tauhan ng 1st Marine Brigade ng Philippine Navy bilang bahagi ng kabuuang security deployment para sa halalan. 15 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga, tayo po ay magbabalik after this paid short commercial. Magandang araw mga magulang at kabataan! Naghahanap ba kayo ng paaralang maayos, mapagkakatiwalaan at abot kamay ang bayarin? Sa Cotabato Institute of Technology Foundation Incorporated, tumatanggap kami ng kindergarten, elementary mula grade 1 hanggang grade 6, junior high school mula grade 7 hanggang grade 10, at senior high school na may strand na Humanities and Social Sciences. Sa Kitpi, may maalagang guro, maayos na pasilidad at edukasyong para sa masa. Mayroon din kaming scholarship program at tumatanggap ng mga scholars. Kaya ano pang hinihintay nyo? Mag-enroll na sa Kitpi. Para sa impormasyon, makipag-ugnayan sa 0905-1423-948. Matatagpuan sa Poblacion 8, Cacar, Cotabato City. Sa Kitpi, abot kamay na bayarin, edukasyong siguradong kinabukasan. Bumili at manalo ng 300 trips to Mecca raffle promo sa KCC Mall of Cotabato. May 1 raffle entry sa bawat 200 pesos sa KCC Department Store o 1 raffle entry sa bawat 500 pesos sa KCC Supermarket gamit ang KCC Forever Bonus Card. May chance ka pang manalo ng 40 million shopping money. Milyong exciting prizes. KCC Supermarket, nakabarato. Everything's here at KCC for you. Emerging technology through innovative marketing. Almia Digital Marketing Services. Your one-stop store of IT products and printing consumables and after-sales service. Available are printer, laptops, PC desktop, computer parts, and accessories. Vending machine, laminator, binding machine, tuner powder, tuner cartridge, drum kit, refill ink, eco solvent ink, pigment ink, sublimation ink, laminating film, photo paper, office and school supplies. Almia Digital Marketing Services, Cotabato City Branch, located along National Highway, Rosary Heights 1, Sinsuat Avenue, in front of Colan School, Cotabato City. Almia Digital Marketing Services, Sarip Agwak Branch, National Highway, Poblacion Sarip Agwak, Maguindanao del Sur. For your inquiries, you may text or call at cell phone number 0935-921-2261 or visit its Facebook page, Almia Computer Works. What are you waiting for? Grab yours! Bay, siya kapan? Why, Bapa? Nana ko din. Bapa. Bagi kaku sa walay na nakinog ko adan ini balita yani mana na pagsikap sa mata na narinyang ko ged kasaki na bahas ka pangile ko dia ko pagkabate sa Quran kadi ko gere sa mapya nakiugo na makele kupon sa mga laga ang mga manisan. Ano natabuan Bapa? Kaadin na katawang ko. Namba patalunong ka na mapiyay ka-check upin. Do kumpleto sila sa mga gamit sa ka-check up sa mata. Surlang Eye Care Clinic. Matunong kayo ito ba Bapa? Maya ba sa pagkambitya tanan na mapakayat daun kasaki kabawangan ko naman. Luka buanga sa Malaka na nagutsera sa Avenue Dusin Suat Avenue Cotabato City. Ala inshallah nanalmo ko na magudasukal nalmo ko kando makele ko pa.
Mga pagalinami, mga pagkat nami, mabangili kano sa mapeka check-up nin sa mata, undo kompleto yung mga gamit nin, naangay kano sa Glang Eye Care Clinic, maton sa Balaka na Gutierrez Avenue, Dusinsuat Avenue, Cotabato City. Mapakaya tamawag kano sa cellphone number nila 0966-024-6066. Kano email ad nila glangacc@yahoo.com. Angay kano dun sa Glang Eye Care Clinic. Glang Eye Care Clinic. Hello mga mamis. Gusto nyo bang manganak sa dekalidad at libreng paanakan? Halina at puntahan ang Bagwa Lying-in Clinic. Libreng manganak at kasama na ang family planning. Kaya mga mamis, simulan na ang libreng pagpapacheck up. Dito lang yan sa Bagwa Lying-in Clinic. Open 24 hours at PhilHealth accredited. Narito ang kanilang mga services offered. Family planning, IUD insertion or removal, check up, pill supply, condom supply, DMPA injection, referrals for bilateral ligation, BTL, natural family planning, NFP method, counseling, maternal and child health, physical exam, breast exam, pelvic exam, prenatal care, postnatal care, pap smear, well body care, immunization, breastfeeding, cord dressing, whey taking, safe, normal, spontaneous delivery, newborn screening. For other services, you may please contact our midwife at landline number 557-4422 or a cell phone number 0917-531-6697. Para sa mga karagdagang katanungan, pwede kayong bumisita anumang oras sa Bagwa Lying-in Clinic at hanapin lamang ang kanilang clinic manager. Ang Bagwa Lying-in Clinic ay matatagpuan sa Quimpo, Bagwa 2, Cotabato City. Owned and managed by Madam Fe Camano Mandi. Tandaan mga mamis, Bagwa Lying-in Clinic. Libre po ang mga anak sa Bagwa Lying-in Clinic. Kinakailangan lamang po ang updated na PhilHealth. Maraming salamat. Inihahandog ng Ministry of Labor and Employment, BARMM, sa pamamagitan ng Bureau of Employment, Promotion and Welfare. Mole Job Portal Project na binuo para sa mga aplikanteng naghahanap ng trabaho at mga pribadong establishmento, kumpanya at recruitment agencies na nangangailangan ng mga trabahante. Libre. Madali. Ligtas gamitin para sa mga job seekers at employers. Narito ang iilan sa features at function ng online platform system na ito. O di kaya'y bisitahin lamang ang website na ito. O maaari din i-scan ang QR code sa larawan. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang official website ng moleportal.h. Ganito yon sabihin ko sa inyo. Makinig kayo. Binabati ko po kayo at inanyayahan na makinig dito lang sa himpilang DXTC 95.9 Radyo Natin FM, Cotabato City. Maraming salamat po. Sabihin ko sa inyo, di magaga. Itama po ang inyong orasan, oras sa buong kapuluan na 23 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Kayo pa rin ay patuloy na nakikinig sa 95.9 na Radyo Natin FM Cotabato City. Para sa iba pa nating mga balita, nakiisa ang Bangsamoro Party or Bapa Party sa pagdiriwang ng kapistahan ni Senior Santiago Apostol. Noong ika-25 sa buwan ng Hulyo taong kasalukuyan bilang pakikiisa sa isang mahalagang okasyon ng pananampalataya at komunidad
Sa naging mensahe ng partido, binibigyang diin ang mahabang karanasan ng Moro National Liberation Front or MNLF sa paglahok sa malaya at demokratikong halalan. Ayon pa sa pahayag, ilang ulit nang lumaban ang kanilang hanay sa patas na paraan sa kabila ng limitadong resources. Dala ng matatag na paninindigan para sa kapakanan ng Bangsamoro. Ipinunto rin na sa paglipas ng panahon ay nakaranas ang kanilang mga leader ng parehong tagumpay at pagkatalo sa halalan, ngunit nananatili ang kanilang paninindigan at pagpapatuloy sa pagsusulong ng kanilang mga layunin. Ayon pa sa partido, ang diwa ng pagiging revolusyonaryo ay ang patuloy na pagkilos at hindi pagsuko sa gitna ng mga hamon habang isinusulong ang kanilang adhikain para sa Bangsamoro sa mapayapang pamaraan at sa pakikiisa ng iba't ibang sektor ng lipunan. 25 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Para sa iba pa nating mga balita, binibigyang diin ni Moro Islamic Liberation Front or MILF Chairman Ahod Al-Haj Murad Ibrahim ang kahalagahan ng nalalapit na Bangsamoro Parliamentary Election bilang isang makasaysayang demokratikong hakbang para sa Bangsamoro. Sa pakikipag-usap sa mga kinatawan ng international media, sinabi ni Ibrahim na ipinapabatid niya ang mahabang pakikibaka at mga sakripisyo ng Bangsamoro sa pagkamit ng kapayapaan at karapatan sa sariling pagpapasya. Ayon pa kay Ibrahim, ang nalalapit na halalan ay magbibigay ng pagkakataon sa mamamayang Bangsamoro na malayang pumili ng kanilang mga leader upang ipagpatuloy ang kolektibong adhikain para sa kapayapaan, katarungan, maayos na pamamahala at mas maunlad na kinabukasan. Aniya, ang demokratikong prosesong ito ay mahalagang hakbang sa pagpapatibay ng karapatan ng Bangsamoro sa sariling pagpapasya, pagpapalawak ng mga bunga ng Bangsamoro Peace Process at pagbibigay lakas sa mamayan na hubugin ang kanilang sariling kinabukasan. 26 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Para sa iba pa nating mga balita, pinagtibay ng Bangsamoro Planning and Development Authority at ng Japan International Cooperation Agency or JICA ang kanilang patuloy na pakikipagtuwang sa pagsusulong ng mga prioridad na programa sa kaunlaran ng Bangsamoro sa isinagawang courtesy visit. Pinangunahan ni BPDE Director General Engineer Muhajirin T. Ali ang pagtanggap sa delegasyon ng JICA sa BPDE meeting room sa Bangsamoro Government Center. Sa nasabing pagbisita, ipinakilala ni JICA Senior Representative ID Soichiru sa Hashimoto Hidinori bilang kanyang magiging kahalili kasunod na pagtatapos ng kanyang panunungkulan sa Pilipinas. Nagpahayag naman ang BPDA ng pasasalamat kay ID para sa kanyang naging suporta at mahalagang ambag sa pagpapatupad ng mga programang pangkaunlaran ng Bangsamoro. Hinangaan ng ahensya ang kanyang pakikipagtulungan sa Bangsamoro government sa buong panahon ng kanyang panunungkulan. 28 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Para sa iba pa nating mga balita, para sa mas tapat, maayos at maasahang serbisyo sa bawat pamilyang Bangsamoro, masusing sinuri ng Ministry of Social Services and Development
ang mga panlooban nito nga sistema sa pamagitan ng Internal Audit Division na matagumpay na isinagawa ang malawakang baseline assessment of international control system sa Provincial Operation Office. 11 municipal operation offices at sa lahat ng nationally funded program sa buong probinsya ng Tawi-Tawi. Matapos nito pinagpatuloy ang assessment sa Basilan Coordinating Office at sa Zamboanga Satellite Office. Ang bikes ay may tuturingan na isang health check-up ng mga sistema at proseso ng ministry. Layunin nitong busisiin ang araw-araw na proseso at sistema ng pagtatrabaho sa mga opisina. Sa pamagitan nito, mas madaling makikita kung may mga control gaps o mga pagkukulangan sa sistema na pwedeng magiging sanhi ng delay sa serbisyo at agad na makakagawa ng mga paraan para sa mas mapabilis at mapaganda ang pag-abot ng tulong sa mga mamayan. Para sa ating balitang nasyonal, kinumpirma ng Metropolitan Manila Development Authority na walang suspensyon ng number coding ngayong araw kasabay ng ikalimang State of the Nation address or SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Magpapakalata ang MMDA ng humigit kumulang 500 tauhana sa Commonwealth Avenue para sa traffic management, road clearing at emergency response. Maglalagay rin ito ng mobile command center malapit sa Batasan Road. Pinapayuhan ng MMDA ang mga motorista na gumamit ng alternatibong ruta dahil inaasahan ang mabigat na daloy ng trapiko sa Commonwealth Avenue, IBP Road at iba pang kalsada malapit sa batasang pambansa. Para sa ating panghuling balita, kapwa sinang-ayunan ng Pilipinas at European Union na paigtingin ang kanilang bilateral relation sa isang enhanced partnership, hudyat ng mas pinalalim na pagtutulungan sa seguridad, kalakalan at regional affairs. Nagpahayag naman ng kagalakan ang Pilipinas sa European Union para sa pag-aproba nito sa first ever assistance mission for the Philippines sa ilalim ng European Peace Facility. Nagkakahalaga ng 50 million euros. 32 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at yan na po ang kabuuan ng ating radyo natin na balita. Ngayon ay araw ng Lunes, ika-27 sa buwan ng Hulyo 2026. At ika-13 sa buwan ng Shafar 1448 sa Islamic Hijra calendar. At bago ho tayo magpaalam, hello po kay Ma'am Simbay Adam. Hi, good morning Ma'am. Watching from Takurong City, Sukran. Idol, God bless you and I miss you. Hello po dyan sa may Takurong City. At hello to Norma sa Madalan. At hello to Ma'am Noron. Good morning, radyo natin. Balita. Ayan, hello po kay Ma'am Noron, ang aming news head. Ayan, maraming salamat po sa pagsama sa akin at sa ngalan po ng aming butihing station manager, sa aming admin officer, KBP license sa BCTR Sir PB Jawaril at sa aming news head, Miss Noronisa Mamintal Kusin, sa aming mga media technician Sir Arturo Dumara na Sir Pelahio Dudong Humawan. Ako po ang inyong nakasama, radyo natin Caroline Abbas.
Magandang umaga, Central Mindanao. Manatiling nakatutok sa 95.9 na radyo natin FM Cotabato City. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino at sama-sama tayo Bangsamoro. Ganito yun sabihin ko sa inyo. Makinig kayo.